Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Isang malaking kahihiyan ang kinakaharap ngayon ni SP Chis Escudero na maaaring magpapatalisik sa kanya sa Senado. Senator Joel Villanueva damay din dito. Ayon pa sa balita ay nabuking ni PBBM ang ginawang budget insertion ni Escudero sa national budget ngayong 2025 na nagkakahalaga ng mahigit 140 billion pesos. Ayon pa sa isang source, itong si Villanueva at Escudero di umano ang nagpapadili ng impeachment upang mabasura na ito ng Supreme Court. Dahil imbis na sa July 30 di umano magsa-start ang pagdinig, si impeachment ay iniurong ulit ito sa August 4 ayon sa pahayag ni Senator Villanueva. Ayon sa inilabas na ulat ng Pilipinas Today ay malaking iskandalo ito kung mapapatunayan. Mismong si Senator Soto di umano ang nagsabi na nagalit si PBBM nang nalamang napakalaking halaga ng budget na in-insert ni Escudero. Mukhang ito na ang magpapabagsak ayon sa mga netizens kay Escudero sa pagiging Senate President ngayong 20th Congress. Napag-alaman na si Soto ang mahigpit nitong kalaban sa pagiging Senate President. Ayon sa balita ay mukhang tahimik lang si Escudero sa usapin ng national budget, subalit panay presko nito sa impeachment ng Vice President. Mukhang ginawa noong katapusan ng pagtalakay ng bicameral conference ang budget insertion. Kung nalaman di umano ito ng Pangulo ay hindi ito pepirma sa national budget at maaaring nagveto ito. Nais ngayon ni Senator Soto na maimbestigahan ito sa Senado, samantala mukhang may desisyon na ang Supreme Court hinggil sa fourth impeachment ng Vice Presidente. Napag-alaman na hiningi ng Supreme Court ang paliwanag ng House of Congress hinggil sa procedure ng pagpasa ng fourth impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte na kinwestiyon ng Senado kung sinunod ba ng Kamara ang one-year bar rule ng Article 11 of the Constitution. Naging sentro ng kontrobersiya ang Senado dahil sa ginawa nitong pagpabalik ng articles of impeachment kahit nagsimula na itong mag-convene noong buwan ng Hunyo. Halos majority ng mga senators sa 19th Congress ang nag-yes to remand o ibalik sa Kamara ang articles of impeachment na inalmahan ng mga netizens na pabor sa impeachment na tinawag nilang impartial at hindi patas ang Senado dahil imbis di umano na sumunod sila sa constitutional mandate na shall proceed forthwith to the impeachment ay tila dinidelay pa nila ang impeachment. Kaya panawagan ngayon ng pro-impeachment ng mga netizens ay panagutin si Escudero at 17 mga senador. Ang swerte ni Villanueva, bumaha ng grasya ang probinsya niya ng Bulacan sa insertions ni Chis sa 2025 budget. Alam nyo kung magkano ang total ng proyekto na ibinagsak? Ibinaha sa Bulacan, 12 billion. 12 billion pesos. Ganon katindi, ano? Siguro yun yung yung kanya, no, 'di ba? Prenay over ni Joel Villanueva sa kanong ama niya ni Eddie Villanueva. Pinay-pray over si Cheese. Siguro kasama doon sa pray-over ngayon. Sana nito Bulacan ang lagyan ng pinakamalaking insertion. Natupad naman, ano? Natupad. Kaya wow, ang swerte ni Villanueva. Bumaha ng grasya. Kaya dito, kapag inimbestigahan na nila Soto at Lacson itong controversial na 142.7 billion na insertion sa 2025 budget na ginawa ni Cheese, isa sa mai-expose dito ang Bulacan. Ito ba'y para kay Villanueva? Ito ba'y dahil sa usapan ni Cheese at ni Villanueva? Yun, malalaman niya. Kaya pala, ang partnership ni Cheese sa ni Villanueva, matindi, ano? Matindi pala ang kanilang pinagsamahan. Kaya dito sa impeachment, makita niyo yung kanilang, coordinated ang kanilang galawan. Kahit ngayon, pagsabi ni Villanueva na posibleng ma-move sa August 4 ang impeachment. Yun din ang sinasabi ni Cheese na hindi July 29 kundi posibleng August 4 daw ang impeachment. At posibleng si Joel Villanueva ang maging majority floor leader sa ilalim ng 20th Congress na Senado. Ano ito?
Talagang matindi ito. Kaya sabi nga dito sa Pilipinas Today, siksik sa ham, cheese, Bulacan, balwarte ni Senator Joel, mayroong 12 billion mula sa insertion. Yan ha. Bulacan, the bailiwick of Senator Joel Villanueva emerged as the single biggest beneficiary of Senate President Francis Escudero's insertions in the 6.352 trillion pesos national budget for 2025, receiving a staggering 12.08 billion pesos in infrastructure allocations ayon sa ulat ng politico.com.ph. Kaya sa politico.com.ph, bumaha ng grasya, Bulacan, Joel Villanueva's bailiwick gets 12 billion insertion from Cheese Escudero. Yan ha. Kaya matindi ano? Ha? Oh. Example dyan, example. Ang isang halimbawa dyan, ano, mga kabunyog, mga kababayan, ang isang example niyan, ayon dito, sa flood control, sa Bulacan, iisang dike, 3 phases, tig 100 million pesos bawat isa. Imagine niyo flood control project dyan sa insertion na yan ni Cheese sa Bulacan. Iisang dike, 3 phases ang proyekto. Tigwa 100 million pesos bawat isa. Di ba? O ang tindi, ano? Ang tindi. Kailangang bantayan itong partner ng dalawang ito. So malamang sa 2026 budget, yung partnership na yan, ganun din yan. Ganun na naman yan. Sa bagay, nandyan naman si sila Ping Lacson. Si Ping Lacson, hindi palalampasin yan. Ang dating sa mga pork barrel na yan, ayaw ni Ping Lacson yan. At saka sabi ni Ping Lacson sa ni Tito Soto, iimbestigahan talaga nila itong 142.7 billion na insertions na to. Ang pinakamalaki nga, yung Bulacan. So, hindi maiiwasan dito, madadawit dito si Joel Villanueva. Usapan ba nila ito ni Cheese? Ano ba ang kanilang dito? Usapan. Yan, mga kabunyugang matindi sa mga nangyayari sa bansa natin. Imagine nyo yan. Ang unang pinakalawang nabusog dito sa insertions ni Cheese ay ang Bulacan at Sorsogon. Ang Bulacan ay 12 billion. Ang Sorsogon ay 9 billion. Imagine nyo yan. Kanino yung Bulacan? Joel Villanueva. Kanino yung Sorsogon? Cheese Escudero. Yan yun. Kaya ito? Kaya pala si Joel Villanueva, ang sipag. Talagang bilang Senate President si Cheese, napaka-aktibo ni Joel Villanueva. Kahit kahit ngayon dito sa papasok na 20th Congress na Senate, makikita mo, laging aktibo, bibo itong si Joel Villanueva. Dahil baha pala ng grasya ang kanyang probinsya ng Bulacan. Dahil yan dito sa insertions ni Cheese Escudero. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po uli sa inyong lahat. Bantayan natin dito sa 2026 budget. Bantayan natin. Abangan nyo yung namin, pag-uusapan namin to ni Professor Shilo Magno. Every Thursday, 9 p.m. Abangan nyo po. Pag-uusapan namin itong controversial na mga galawan sa budget. Ang 142 billion. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po, follow up uli natin to sa diniscuss kanina. Kanina, diniscuss natin sa gabi-gabing talakayan na tahimik si Cheese Escudero. Tahimik sa issue ng 142 billion na insertion sa 2025 budget. At si Cheese Escudero ang promotor niyan. Sa kanya yung 142 billion pesos na insertions di umano. Pero hanggang ngayon, hindi pa sinasagot ni Cheese. Kaya lang hindi palalampasin ng mga senador.
Ha? Nagpahayag si Tito Soto at saka si Ping Lacson, hindi nila palalampasin yung issue na yan. Kahit hindi sumagot si Chis Escudero, ano nila yan, iimbestigahan nila yan. Ha? Ito mga kabunyog ang balita. Sa interview ni Ted Filon, ayan, lakihan natin to. Ayan mga kabunyog ayan. Interview ito ni Ted Filon kay Tito Soto. Ayan. Budget insertions paiimbestigahan. Umano'y 142.7 billion insertions sa 2025 budget, paiimbestigahan ni Senador Soto. Yan Ted Filon and DJ Chacha. Hindi po yan fake news. So maganda yung sa interview ni Ted Filon kay Tito Soto, inassure niya na hindi niya palalampasin yan, yung insertions issue na yan. Yung 142.7 billion ay iimbestigahan. Sigurado, yan Ano po yan? Hindi naman yan magsisinungaling si Tito Soto diyan sa interview ni Ted Filon kasi alam niyang pag hindi niya ginawa yung pangako niya na yan na iimbestigahan, magiging negative ang komentaryo sa kanya ni Ted Filon at saka ni DJ Chacha. Marami pa namang mga viewers at listeners yan. Kaya yung sinabi na yan ni Tito Soto na hindi niya palalampasin ang 42.7 billion na yan, sigurado siyang iimbestigahan yan. Sa tingin natin, tutuparin niya yan. Kabunyog Betong at Kabunyog Cristomale. So, mabuti naman at magkalaban sa pagka-Senate President si Tito Soto at si Chis Escudero. Kasi kung wala namang lalaban kay Chis Escudero, walang maglalabas niyang issue na yan. Kaya mabuti na lang may mga ayaw kay Chis Escudero. Dahil sa ayaw nila kay Chis Escudero, yan, linabas yung issue na yan. Ang laki, ang laki ng budget. Hindi lang po yan. Sa harap ng napakatinding mga pagbaha ngayon, ang napakaraming politiko ay halos ang kanilang paboritong proyekto ay mga flood control projects. Ngayon, lumilitaw, walang silbi ang mga flood control projects na yan. Lahat halos ng kongresista may flood control projects. Lahat ng senador may flood control projects. Ngayon, sa katunayan, diyan sa 142.7 billion pesos na yan ni Chis Escudero, malaki rin diyan ang flood control projects. Mga kabunyog, mga kababayan. Ayon sa datos, diyan sa datos na yan, na 142.7 billion, ang diyan, malaking bahagi niyan ay flood control projects. 35.3 billion yan sa 142 billion na yan ay flood control projects. 472 lahat-lahat yan na flood control projects. So dahil 2025 budget yan, malaking bahagi niya na i-release na. So tama yan, iimbestigahan daw ni Ping Lacson. Ito naman yung balita tungkol kay Ping Lacson. Ipakita naman natin. Ito mga kabunyog kay Ping Lacson naman. Ayan. Ayan naman ang balita tungkol kay Ping Lacson. Mga opisyal na naglaan ng bilyones sa flood control projects, pagpapaliwanagin ni Senador Ping Lacson. Yan. Balita naman po yan sa DZRH. Kaya maganda itong pagsisimula ng 20th Congress na Senate dahil talagang focus diyan sa 142.7 billion pesos na insertions ni Chis. Pagkatapos yung mga flood control projects, tama lang naman imbestigahan ni Ping Lacson yung mga flood control projects na yan ng mga politiko. Sa Metro Manila, napakaraming flood control projects dyan, ang mga politiko dyan. Tingnan nyo, naging epektibo ba? Kaya,
tama lang na kunin sa DPWH yung listahan ng mga flood control projects. Kailan yan in-implement? Kumusta? Epektibo ba ang flood control projects na yan? Ay kasi kung titingnan natin ngayon yung nagiging pagbaha sa Metro Manila at saka sa mga karatig na probinsya tulad ng Bulacan, Cavite. Ibig sabihin, walang epekto yung mga flood control projects na yan. Pero alam naman natin na napakalaki ng pundong ina-allocate ng mga politiko. Mga mayor, governor, malaki ang flood control, pati mga kongresista at mga senador. O ngayon, saan napunta yan? Bakit effective? Baka naman ghost project yung mga flood control na yan. Yan, malalaman yan. Tama yung investigasyon na yan ni Senador Ping Lacson. Halimbawa din, ang pinakamalinaw na halimbawa niyan sa Davao. 'Di ba mula 2019 nang maging kongresista si Pulong Duterte, naging kongresista ng Davao, 1st District, Davao City, presidente pa noon ng kanyang ama, ang Davao City 1st District ay binigyan ng 51 billion. Kumataginting na 51 billion. Sa 51 billion na yan, malaking bahagi niyan flood control. O bakit binabaha pa rin yung Davao City? Saan napunta yung 51 billion na yan? So marami talagang dapat magpaliwanag. Kasi paboritong na projects yan ng mga gobernador, mayor, pati ng mga kongresista, senador, flood control. Binabaha talaga ng flood control. Palala ng palala, samantalang padami ng padami. Taon-taon ang flood control projects. Kaya tama yan si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, yung mga official na naglaan ng bilyon sa flood control projects ay pagpapaliwanagin. Antabayan natin yan. Dalawang matingkad na issue. Una, yung 142.7 billion pesos na insertions ni Chis Escudero. Pangalawa, yung mga flood control projects ng mga politiko, hindi lang yung kay Chis Escudero, kundi yung iba pa. Pagpapaliwanagin daw ni Ping Lacson. Tama po yan. Suportado natin yung pinaplano na yan ng dalawang senador na ito. Yan po ang kailangan. Okay? Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito parang kaya pala nanahimik si Chis Escudero, hindi makasagot eh. Kagabi topic ko ito. Sabi ko, bakit ang tahitahimik ni Chis? Samantalang napakainit ng issue or akusasyon na ito sa kanya, itong tungkol sa issue ng 142 billion pesos na insertions o siningit sa budget nitong taong 2025. Bakit ang tahitahimik niya? Sa impeachment ni Sara, lagi siyang nagpi-press briefing. Ito pang issue na ito na siya mismo ang nasasangkot, hindi siya magsasalita. Kaya lang yon, mukhang malinaw na ngayon. Kaya yata nananahimik si Chis. Ayon dito sa balita, problemado daw si Escudero, galit daw si PBBM dahil di alam itong mga issue ng insertions na ito. Mukhang mauunsyami ang pagka-Senate President o pagka-SP ni Chis. Ano mga kabunyog Ano ito? Mukhang ibang klase ito. Hindi po ito ito yung yan, yung kumpletong kwento niyan. Sa post sa Pilipinas Today. Yan. Ibigay natin ang credit sa Pilipinas Today. Alisin ko muna yung title ko. Lakihan ko tong letra nito. Ayan Iginiit ni Senator Vicente Tito Soto III na kung alam umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 142.7 bilyong insertions di umano ni Senator Francis Chis Escudero sa 2025 national budget, ay agad sana niya itong ibivito. Anya, nagalit umano ang Pangulo na kasalukuyang nasa Estados Unidos nang makarating sa kanya ang tungkol dito. Sinabi pa ni Soto na kailangan umanong imbestigahan ang issue sa lalong madaling panahon dahil posible umanong ginawa ang insertions sa huling bahagi na ng BICAM. Open quote, "We have to do that because we cannot tolerate that." Close quote. Saad niya. O yan Yan po ang source natin. Hindi po tayo gumagawa dito ng kwento lang O yan. So,
lumalabas dito, ayon dito sa Pilipinas Today, nalaman na ni PBBM habang nasa Amerika ang mainit na issue ng insertions ni Chis Escudero. Base doon sa balita na binasa natin sa Pilipinas Today, sabi daw ni Tito Soto, nagalit ang presidente. Ha? Shout out Milton Losada, Ronnie Romero, kumusta po kayo? Good afternoon. Kay Jun Arquesa, good PM, kay Budang Badak. Sabi ni Budang Badak, Chis, karmo mo daw yan. Upal ka kasi. Mga kabunyog ha, taga Sorsogon si Rachel Dinyo nanonood sa atin pero kinakahiya niya daw si Escudero. Yan din ang tanong natin, Marilu ha, bakit tahimik si Chis? Pero yun na nga, kung totoo itong sinasabi dito na parang nagalit si PBBM, siguro hindi masyadong na-brief si PBBM sa mga bagay na yan. Nung pinag-uusapan ang budget ng 2025, hindi siguro, blind siguro dyan si PBBM. Ay ngayong nalaman na yan, nakarating na kay PBBM yan, ay mukhang nalulula, ha? Ganyan kalaki ang insertions na isiningit ni Chis, mukhang alam naman nila. Yung kasing pag-i-insert, normal yan. Ganyan talaga yan. Kalakaran yung mga insertions na yan. Kaya lang ang lumilitaw dito, baka nabibigla si PBBM na ganun pala kalaki ang insertions. Tama si Spearman. Halos lahat naman ng senador nakikinabang sa kanyang kalakaran. Tama po yan. Agree po ako dyan. Kaya lang, yung ganyan kalaking amount, ay mukhang ano na yun. Mukhang nakarating na yan sa presidente. Kung papaniwalaan natin ang sinabi ni Tito Soto doon sa binasa ko. Kumusta kayo sa Qatar, Kabunyog Rosalie Abilanyo, ha? Kaya ito, ayon dito sa sinabi ni sabi ni Tito Soto diyan, siguradong hindi niya alam. Dahil kung alam niya yan, siguradong veto yan. Yan. Kinote si Tito Soto. Ibig sabihin, hindi alam ni PBBM na ganun kalaki ang insertions ni Chis. Ngayon lang lumabas. Ngayon lang lumabas. Ang dali sanang sagutin yan ni Chis Escudero eh. Bakit? Unang-una, kung ang nagdi-discuss niyan ay mga vloggers lang na tulad ko, pwedeng hindi niya pa yan seryosuhin, di ba? Di ba? Pwedeng sabihin na, hindi ko papatulan yung mga vlogger-vlogger lang na yan. Ay, ang naglalabas na ngayon si Tito Soto na. Si Tito Soto na. Si Tito Soto, hindi naman yan hindi naman babanggitin niyang ganyan ni Tito Soto na wala siyang source. Senador siya eh. Di ba? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ako sa tingin ko talaga, totoo itong mga akusasyon na ito kay Chis. Kasi kung hindi totoo yan, sasagutin niya na yan. Sasagutin niya na yan. Kung tayo lang ang nagtatalakay ng issue na to, pwedeng hindi niya pa seryosohin. Ay kapwa niya ng mga senador ang nagre-raise ng issue, si Tito Soto. Saka, kalaban niya yan sa pagka-Senate President. Siyempre, hindi pwedeng hindi niya seryosohin yan. Kaya lang mukhang talaga, kung totoo itong sinasabi ni Tito Soto, nagalit daw ang presidente nang malaman itong insertions na to. Kaya ang mangyayari dito, mukhang magkakaroon, kung totoo ito kung totoo, magkakaroon ng pagbabago ng mga alignments sa Senado bago ang July 28. Malapit na, 24 na ngayon. Lumalabas nito, nag-uopensiba si Tito Soto. Kasi, siyempre, kalaban ni Tito Soto si Chis sa pagka-Senate President. Sabi ni Edgar Ancheta, sobra yan sa railway patungong Bicol. Oo nga eh. Ang inuutang noong panahon ni Duterte sa China para lang ma-restore yung biyahe ng Bicol Express, yung train papuntang Bicol, 40 billion. Ang sabi, wala daw pera ang gobyerno.
Ay ito, pinag-uusapan, 142 billion. Alam nyo kung ano lang itong mga 140 billion na to? Multipurpose building. Tapos ano yon? Mayroon ding flood control. Kaya lang alam naman natin yung mga flood control, wala naman yan. Oh. O yan. Ano ito? Malamang alam naman ni PBBM na mayroong mga insertions, pero siguro hindi siya masyadong na-brief kung gaano kalaki ang insertions ni Chis Escudero. Kaya pala, ngayon natin mauunawaan bakit nung mainit ang issue ng 2025 national budget, di ba, kini-question yan nila Professor Cielo Magno, kini-question yan ng marami. Mainit na issue yan, nakarating na nga sa Supreme Court eh. Di ba? Nakarating sa Supreme Court. Yang kaso na yan sa national budget ng 2025, yan ang pinaka-controversial na budget, ha? Nakarating pa nga sa Supreme Court mismo ang kaso. Hindi pa yan nare-resolve ng Korte Suprema. Kini-question ang constitutionality at legality ng 2025 national budget na yan. Kaya lang, ang naiipit diyan na parang nasisira ng todo, si Martin Romualdez sa sila Saldico. Oh, di ba? Sirang-sira diyan si Martin Romualdez kasi parang si Martin Romualdez yung nagsingit. Insertions, yung mga unprogrammed funds. Pero nagtataka nga tayo noon, ibig sabihin nakalusot din sa Senado yung mga ano na yon, yung mga insertions nila Martin Romualdez. Ay kaya naman pala tahimik ang Senado, ay sila rin pala, marami ring insertions, lalo na si Chis Escudero. Buti lumalabas ito ngayon. Oh, buti lumalabas ito ngayon. Oh, ayan na. Pero sabi ni Tito Soto, iimbestigahan niya raw yan. Hindi raw dyan pwede na palampasin yan. Oh. Kaya ano ito? Anyway, lumalabas itong issue na ito. Dapat seryosuhin din ito ng mga senador. Ha? Pag hindi sinagot ni Chis Escudero yung seryosong issue na yan ng insertions, masisira lalo ang Senado. Sirang-sira na nga sila sa issue ng impeachment. Kasi lumilitaw talaga. Ha? Wala kang maaasahan sa Senado sa impeachment. Dinidelay ni Chis Escudero, ni Joel Villanueva, ang impeachment, ha? Dinidelay nila. Oh. So ngayon, mayroong pang artikulo si Antonio Montalban, nabasa nyo na ba yun, Kabunyog Rosana na Rumi? Ha? Oh. Ano yung yung kay Antonio Montalban. Sabi ni Antonio Montalban, may nakarating sa kanyang information, may insider informer siya galing sa Supreme Court.